So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another year-end review na naman tayo ng pwede natin ma-purchase na iPhone sa Green Hills. At ang topic natin ngayon is the iPhone XS Max. Maganda pa natin purchase ngayong 2024, going 2025. Tara mga J-Vlog, check natin. And another year-end review na naman tayo. At ang topic nga natin for today is the iPhone XS Max. Ang isang memorable na iPhone sa akin dahil ito po yung first ever iPhone ko na ginamit ko for content creation. So, meron na akong iPhone XS Max noong year 2019 at yan yung ginagamit ko for making montage and of course, face-to-face vlogging. At yung iPhone XS Max noong 64GB noon is super expensive noong year 2019. Na-release pala siya noong year 2018. Ang SRP niya na 64GB is 75,000 pesos for the 64GB only. Tapos 80,000-ish yung 256GB na iPhone XS Max. So, super duper expensive ng iPhone XS Max before kasi hindi nyo rin may sisi, napakaganda po ng iPhone na yan kasi syempre yung first ever full screen display na iPhone which is the iPhone X ay nagkaroon ng hype yan sa market. So, super expensive din, 60,000 pesos. Syempre yung mas bigger version na kina next year, XS Max, mas mahal siya ng 10,000. Maliit, tapos XS Max. Ito yung top of the line sa XS series noong year 2018. Siyempre, nung lumabas ang XS Max, meron yung mga kasabay which is the XS and the iPhone XR. Ngayon sa Green Hills ay nakakatuwa mga J-Vlog. Super duper affordable na lang po ang XS Max. At hindi ako grabe talaga, nakakagulat na 6 years na po lumabas ang iPhone XS Max. So, sobrang tagal na pala nung year 2018. And siyempre, very affordable na lang po ito sa Green Hills at sad to say, nasa bottom list na po ng OS update ang iPhone XR, XS Max, and iPhone XS. Sila po kasi yung XS series sa lobas ng year 2018. Nasa bottom list na sila. 2018 version ng iPhone ay nasa bottom list na po ng iOS 18. So there's a slight possibility lang na ma-update sila sa iOS 19. Pero maliit na lang talaga yung chance kasi nasa 6 years na sila. Going 7 years na po sila. Going 7 years na sila next year. So, XS Max, napakamura na lang sa Green Hills yung 64. Makakuha na lang kayo for as low as 12,000 mga J-Vlog, 64GB. Napakaganda pa rin naman ng mga conditions. Tapos yung 256 naglalaro na lang sa 13 to 14,000. 512 nasa 15,000. So, ganyan na lang kamura ang iPhone XS Max ngayon sa Green Hills. Pero syempre, sa baba tayo bibili ng mga maganda, good and pristine condition na iPhones. Wala na iba kundi sa nire-recommend nating shop sa Green Hills si Ate Mayet ng CMB Gadgets. And of course, meron silang permanent shop, ang Kaniel Telecom by CMB Gadgets, located dyan sa 3rd floor V-Mall, Green Hills, San Juan City. At ayun, sa mga nagtatanong, Lods, okay pa ba yung XS Max? Lalo na, nasa bottom list lang ng OS update. Siyempre, mamaya sa conclusion natin, i-share ko yan. Pero first of all, i-share ko muna yung mga specifications ng XS Max. The XS Max is merong 6.5 inches, Super Retina XDR OLED display. So, napakalaki ng display nito. Siya yung biggest display ever ng iPhone na lumabas noong year 2018. Nagkaroon niya ng game changer when it comes sa mga iPhones. Kasi, di ba, 5.5 and 5.8 inches lang yung year 2017. Noong 2018, yan na. Game changer yung malaking display kaya super expensive yan. Super Retina XDR OLED display pa siya. And meron siyang 60Hz standard refresh rate. Hindi pa naman usang 120Hz before. Meron siyang dual rear camera system. Hindi rin uso ng year 2018 ng ultra-wide camera sa iPhones. Na first introduce po ang ultra-wide camera sa mga iPhone 11 series. So the secondary camera of the iPhone XS Max is telephoto lens na 12 megapixel. Yung main camera is 12 megapixel main. And yung front-facing camera niya is 12 megapixel din mga J-Vlog. Ang rear camera niya is support ng 4K video recording. Pero sad to say, the rear camera of the iPhone XS Max is support lang po ng HD 720p. Support lang po ng Full HD 1080p video recording. Wala pa po tayong support sa 4K noong year 2018 when it comes sa iPhones. Kina next year din, ng year 2019, nagkaroon ng mga game changer when it comes sa cameras ng iPhones. Nagkaroon tayo ng ultra-wide camera and 4K support sa front-facing camera ng mga iPhones. So, the XS Max is merong 3 colors available. Meron tayong gold, silver, and black. Siyempre, yung gold talaga yung nagkaroon din ng dito na ingay. Kasi nung iPhone X, wala pong gold na available.
Kina next year nagkaroon ng gold. Parang ngayon din sa 16 series, di ba, and 15. 15 Pro Max and 15 Pro walang gold. Nung next year, the 16 series, nagkaroon ng gold, ayun yung nagkaroon ng ingay, yung color gold, binalik nila. Parang ginagawa ni Apple is pinapamiss muna nila yung color gold, tapos kina next year, lalabas nila, ayun yun yung magiging mabentang kulay, kumbaga. Apple, iPhone XS Max is powered ng Apple A12 Bionic chip, na isa pa rin still powerful chipset ngayong 2024, going 2025. Ilang beses ko na po na-test ang Apple A12 Bionic chip, still a good chipset pa rin yan. Sa kanyang presyo ngayon na mid-range smartphone na lang ang price range ng XS Max, kayang-kaya pa rin makipagsabayan ni XS Max sa mga bagong labas ng 5G. Pero syempre, sad to say, the XS Max is 4G lang dahil hindi pa naman uso rin ng 5G before. And kaya pa to kaya pa rin mag-handle to ng Genshin Impact, Mobile Legends, COD, even Farlight 84. Pero syempre, when playing iPhone sa XS Max, considering pa yung kanyang battery, kung gamit nyo pa yung original battery niya, hindi pa nare-replace, expect nyo na nade-degrade na yan mga J-Vlog. Usually, mga XS Max ngayon, makakuha na kayo niyan ng mga battery health na 80 plus na lang karamihan yan mga J-Vlog. Meron mga 70 plus, pero yun, kunyari, nakakuha kayo ng 80% battery health na iPhone XS Max, good pa yan mga J-Vlog. Kasi ilang taon na, 6 years na, acceptable na po ang 80% battery health. Ako nga, nung bumila ako ng XS Max kay Mayet, 80% battery health atay nakuha ko nun. Nagamit ko siya ng few months, I think 6 months or 8 months, sa 78% battery health, which is good pa rin naman. Hindi pa rin naman siya mabilis malobat. Yun nga, hindi naman meaning pag lumabas ng service doon sa battery, ay palitin na po yung battery. Hindi. Gamitin nyo muna yung full potential ng smartphone nyo or yung battery niya, perfect percentage, magpalit ng battery, nasa 60 plus, mga J-Vlog. Yun na talaga yung sobrang mabilis na rin mag-lowbat. Minsan, nagkaka-problem na rin sa battery, nagkakaroon na ng stuttering when it comes to scrolling sa phone, mabilis mag-overheat, mabilis ma-lowbat. Kumbaga, yung percentage, mabilis mag-drop. Pero kung okay pa naman, napapansin nyo, for example, 78, papalitan ko na ba ito kasi service? Huwag muna mga J-Vlog, obserbahan nyo pa rin of course yung smartphone nyo kung okay pa papalitan. Explore natin ngayon itong iPhone XS Max, ang isa sa napakalupit na iPhone na lumabas noong year 2018. So nakakagulat, di ba, yung 2018, sobrang tagal na, and 6 years old na itong smartphone na to. So 3 colors ang available lang XS Max, meron tayo silver, gold, and color black. So yung binili natin kay Ate Mayet last year is yung color gold. Binenta ko na siya. Then nag-upgrade ako, tapos ngayon is ito na i-review din natin ito, XS Max. Yung battery health ng mga XS Max sila dito is nasa 80 plus battery health, which is good yan. Matataas pa naman yan. Considering yung age na itong smartphone na to is 6 years na, talagang mga level ng mga battery sa mga ganitong smartphone is nasa 80 plus na. Kaya wag na kayong magdalawang isip pag 80 plus, still good condition pa yan. Even 78, 79 service battery health, maganda pa naman ang performance yan. As long as yung condition or yung unit nyo ay maganda pa rin ang performance, huwag nyo munang palitan yung battery kahit na nakalagay na is service. So ito po is yung dual rear camera system ng iPhone XS Max at hindi pa uso before ang ultra-wide camera. So meron tayong main megapixel na 12 and 12 megapixel telephoto lens and meron tayong 12 megapixel main camera. Ito yung parang very minimalist pero very premium tignan na iPhone. So, glass back cover, glossy glass. Gilid niya is nandito yung SIM tray and yung power button. Sa left side is nandito yung ring and silent toggle and yung volume rocker. Tapos sa baba naman is microphone, lightning port, and yung speaker grills. Dual stereo speakers ang iPhone XS Max. Nandito yung isang earpiece niya. Nandito yung isang speaker niya at nandito yung isang speaker. Siyempre, meron siyang 6.5 inches Super Retina XDR OLED display. So, ito yung first ever na malaking screen ng iPhone. Kasi yung 2017 is yung iPhone X na merong 5.8 inches. Tapos, nagkaroon sila ng screen jump when it comes sa year 2018 na XS Max. Kaya naging mabenta tong iPhone na to kasi ito yung first ever na malaking iPhone. At super duper expensive nito nung year 2018 mga J-Vlog. Siyempre, standard 60Hz kasi hindi pa naman uso ang 120Hz nung year 2018. Pero napaganda ng display niya kasi OLED to. Siyempre, the very popular na notch display. Dito tayo sa photo. Dito tayo sa camera app.
Ito yung sinasabi ko sa inyo na wala pong ultra-wide camera ang iPhone XS Max dahil hindi pa siya uso, telephoto po yung kasama dito before. So, meron tayong 2 times optical zoom, meaning ng 2 times optical zoom, yung telephoto po mismong lente ang ginagamit natin for zooming. Tapos, pag sinum nyo yun ng further, digital zoom na po ang ginagamit natin. Ito kasi is mismong lente or optical lens. Yun yung meaning sa optical lens, mismong lente yung nagzo-zoom. Tapos pag further na natin yan ng 10 times, digitally na siya nagzo-zoom. Kaya makikita nyo pag digital, medyo blurred. Tapos pag 2x is very detailed kasi lente po ang ginagamit dyan. Yung mismong main lens. Sa video naman is meron tayong 4K res support up to 60 FPS. Pero sad to say, when it comes sa front camera ng XS Max is HD 1080p at 60 FPS. Wala pa pong support before ng 4K video res noong year 2018 sa mga front camera ng iPhone. Meron tayong slow motion. Pwede rin natin gamitin yung slow motion for the optical zoom. HD 240 FPS, meron tayong time-lapse. Siyempre, ito rin yung very popular na portrait mode na sobrang ganda ng background blur. Panorama shot. Sa front cam, same din naman mga J-Vlog. Ayan, napakalinaw of course ng front-facing camera ng iPhone XS Max. Meron tayong portrait for the front camera and video. Yan na-explain ko na yung video. Pero sad to say, the slow motion is not supported sa front-facing camera ng iPhone XS Max. And, napakalaki ng screen, 6.5 inches. Pero ngayon, syempre, ang iPhone ay nasa 6.9 inches ng iPhone 16 Pro Max. Video sample, front-facing camera of the iPhone XS Max. So, yun nga, ang pinaka-max sa resolution niya is Full HD 1080p at 60 FPS. Wala siyang support sa 4K pagdating sa front-facing camera. Pero still, maganda pa rin ang video quality ng iPhone XS Max kahit na Full HD 1080p at 60 FPS lang siya. Ayan. Sample, rear camera of the iPhone XS Max. So, pinaka-max sa res nito is 4K resolution. Pero gamit lang natin ngayon is Full HD 1080p at 60 FPS. So, napakalinaw still ng iPhone XS Max. At ito rin yung ginagamit ko before for making contents. Ayan yung telephoto niya. 2 times. So, normal is 1x. Napakalinaw. Kanyel Telecom. So, ayan mga J-Vlog. Ang main question is, sulit pa ba i-purchase ang iPhone XS Max ngayong 2024 and ang 2024 going 2025? The quick answer dyan mga J-Vlog, yes, sulit pa naman ang XS Max. Unang-una i-consider ko dito sa XS Max is of course yung niya, yung camera. Camera talaga maganda sa XS Max. At yun nga, sa 256 makakuha na lang kayo ng 13 to 14,000 which is okay pa yan. Hindi kasi meaning niya na nasa iOS 18 na siya or sa bottom list na siya. For example, hindi na siya na-update sa iOS 19 na hindi na siya usable. No. Usable pa rin naman ng iPhone XS Max going 2025 further kasi kahit na nasa iOS 18 na siya, yung iOS 18 ay matagal pa masusupport ng mga application. So, meron slight chance na ma-update siya sa iOS 19 pero ang hahabulin ko kasi sa XS Max yung overall performance ng smartphone. Kasi dati super expensive yan, ngayon is super affordable na lang, pre-love. Pero, syempre maraming pre-love nito, maging maging mapanuri sa bibilin. Dapat maganda pa rin yung condition ng iPhone, maganda pa rin yung battery, and of course, yung overall display. Walang palit, kumbaga. So, kung ganun makakuha kayo ng magandang deal na XS Max, okay naman siya i-purchase going 2025. Still usable pa rin ang XS Max, mga ka-J-Vlog. Napakaganda ng camera, okay pa rin ang chipset, pwede pa rin ang performance niyan. Yun ang malupit sa iPhone, no? 7 years na to, pero yung niya, usable pa rin siya going ilang taon pa. Kamusta naman yung mga kabatch niya na the year 2018 flagship smartphones ngayon na wala nang update sa Android. Pero si iPhone XS Max ay meron pa ring update. So, ganyan kasulit magiging bayad nyo when it comes sa iPhone talaga. So, yon 13,000 pesos or 12,000 pesos na XS Max, okay na okay pa yan i-purchase. I think, ang pinaka-the best yung kunin na XS Max is yung 256 GB.
64 GB, nagdedepende na lang yan sa mga consumers. For example, hindi naman kayo mahilig sa games or casual things na naman ginagawa nyo, pwede naman 64. Basta hindi kayo mahilig sa mga photos, ganyan, yung sobrang basic lang. Pero kung mahilig kayo mag-photos, games, and of course, 256 GB na po, ang pinaka-the best na mare-recommend ko sa inyo when it comes sa XS Max. Kung mamimili kayo, iPhone 11 or XS Max, gagawa ko ng phone comparison about dyan, don't worry. Or iPhone 10R or XS Max. Kasi ito nakakatawa, kasi maraming akala na mas advanced ang 10R sa XS Max. Kasi to be honest ngayon, ang gumagawa talaga ng ingay sa market when it comes sa affordable iPhone ngayon is 10R. Parang napangiiwanan si XS Max, which is mas sulit pa nga yung XS Max, mas maganda yung camera, mas maganda yung display, pero iba mas piniprefer talaga yung 10R kasi marami siyang colorful colors, kumbaga. Kaya sa mga bibili ng XS Max, don't worry, maganda pa rin naman yan i-purchase going 2025, huwag kayong mag-alala. And kunyari, nakabili kayo ng 80% battery health na XS Max, kunin nyo pa rin yan, kahit na nag-78 yan, 75, usable pa rin yan, don't worry. Again, pwede nyo nang palitan yung battery niyan pag nag-60 plus na yung battery health nyo. At hindi naman po meaning pagpalit battery, pangit na po yung iPhone. Marami rin kasing ganyan ng mindset when it comes sa iPhone, na ay, palit battery, ayoko to Depende pa rin yan, mga J-Vlog. Kasi ako, ilang beses na ako nakapagpalit ng battery sa mga older iPhones ko. So far, so good. So far, so good. Mabibilis pa rin naman yung unit. Yun kasi maganda doon For example, yung original battery niya, naglolo ko na, mabagal yung performance ng iPhone ko noon. Tapos, mabilis siya malobat, super. Pero nung pinalitan ko yung battery, parang bumalik sa ganda ng performance yung iPhone 7 Plus ko, and medyo matagal na rin siya malobat. So, again, pagpapalit kayo ng battery, maging mapanuri rin sa repair shop. Dapat yung maayos mag-repair. Kasi merong mga putyo-putyo mag-repair. For example, dito, nagpa-repair ako sa Caloocan nun. Grabe, nakakatawa. Yung 6S Plus ko nun, ang ginamit nilang paste doon sa battery ko is Scotch tape. Pina-open ko yun sa Green Hills kasi pinalitan ko doon sa Green Hills, yung mga trusted ko na repair shop dyan sa Green Hills. Ayun, nakita natin na Scotch tape yung nilagay doon sa battery ko na pandikit. Doon ko pina-repair, dito ko pina-repair sa Caloocan yan. Pero sa Green Hills, marami po mga trusted na mga repair shop dyan at napakaganda po nilang gumawa. Trusted na, subok ko na yan dahil napagawa ko na dyan yung iPhone 6S Plus ko and yung iPhone 7 Plus ko. Again, wala po problema pag napalitan ng battery as long as maganda po yung pinalit na battery at maayos po yung paggawa. So kung interested kayo sa XS Max, dito lang tayo sa mga nire-recommend kong shop, si Ate Mayet ng CMB Gadgets and of course yung permanent shop niya, Kinyal Telecom by CMB Gadgets, 3rd floor, V-Mall, Green Hills, San Juan City. Kung interested kayo mag-purchase ng mga legit iPhones, i-click nyo na yung kanyang Facebook page na nasa description box. PM na kayo, yung kanyang Facebook page ay merong blue check or verified by Meta. Sabihin nyo lang, napanood nyo dito sa vlog. Automatic yan, 500 pesos cash discount ang bibigay ng shop na yan. Bye-bye.